Good morning. Today we're going to have the part 2 of the regen braking test. Pero ngayon, ang gagawin natin is yung may aircon. Yung previous video, walang aircon. So ngayon, ang parameter natin syempre aircon, naka-on, pero ilalagay lang natin sa number 1. Actually kasi yung 1 malakas na rin para sa akin kasi hindi naman ako maselan sa init. Actually lamigin ako kaya okay na yung number 1. Pero kung kulang mamaya, tatasan ko ng konti until na lumamig na siya. Tapos number 2 parameter, previously ang tinakbo natin is 70 kilometers siya, 73 something. So ngayon kasi yung dati two-way, pumunta ako ng office and then bumalik ako ng bahay. Ngayon ang gagawin namin, kasi pupunta kami ng Bulacan, that's 84 kilometers. So ayun, check muna natin yung data. 168 kilometer range, so charge siya ng 99% charge pa siya. So ayun, so mamaya sasabay isa pa sa parameter is yung sasakay dito. Mamaya na daw. Isa sa parameter, sasabayan lang natin yung takbo ng ng traffic. So kung mabilis, kailangan mabilis din tayo. Pag mabagal din. Pero ang ililimit lang natin yung paggamit natin ng eco mode. So hindi tayo mag sports mode para lang yung baseline natin, parehas nun sa previous video. Okay, so mag-ayos lang muna ako saglit and then babalik ako. Okay, so paalis na kami. So pupunta kami ng Bulacan. Ang distance is around 84 kilometers. Ang load namin 2 adults and 1 kid. Tapos may mga bags pero hindi naman nakabigat. So test natin yan mamaya kung ano yung effect ng regen braking. Nag-start tayo ng 168 kilometer range kasi 99% lang ulit yung charge dito. So dapat yung mako-cover natin na distance plus yung distance left should be 170. So pag mas mataas doon, nag-gain. Pag mas mababa, di nag-lose tayo due to aircon. Okay? I'll be right back.
Nandiyan kami sa Bulacan pero wala pa dun sa mismong destination namin. Actually mga less than 1 kilometer na lang siguro, kaso nagutom yung anak ko. Sabi niya, kaya muna, dito muna kami sa Jollibee. So actually maganda yung result nung takbo natin. Kasi all the way from Laguna, ang na-travel na natin ay 83.8 kilometers. So we started at 168 kilometers kilometer range kasi 99% lang yung charge natin. Pero ngayon, ayan yung result ng run natin. So 83.8 kilometers and we still have 88 kilometers left, or 52% battery charged. So what does that mean? Actually, nag-gain pa tayo ng 3.8. Tama ba? 88 plus 83. O tama, 3.8 kilometers. Even though gumamit tayo ng AC, na-compensate yun, yung loss na dapat na mangyayari, na-compensate yun because of the regenerative braking. Kasi as per Wuling, ang loss using the air conditioning system is 5% of the battery, which is equal to roughly 8.5 kilometers. So based sa test ko, yung mga previous test ko, nasa 4.1% for something ganyan. Pero mukhang naman yung nila, conservative yung dineclare nila na 5%. So within real life. So antayin na lang natin mamaya, makakarating na rin tayo dun sa destination ko, mga 1 kilometer or less na lang. So dito na tayo sa destination natin. Ang final result natin ay traveled 85.7 kilometers and we still have 49% or 83 kilometers. So again, nagsimula tayo ng 168 kilometer range. That's 99% charge. So pag inad natin yung 83 plus 85.7, that's 168.7. So almost the same. So even though na same talaga yung range na nakuha natin, kasi 168 tayo nag-start, tapos 168.7 tayo na tapos pag inad natin yung dalawa, ang ibig sabihin lang yan, since nakabukas yung aircon natin, nag-gain tayo ng range. Kumbaga nag-compensate yung nag-gain natin dun sa AC use natin, kasi nag-aircon tayo di ba nga, sabi nga 5% ng range mo mawawala due to AC use, pero na-compensate natin. So kumbaga nabawi natin dahil dun sa pag-release pa lang natin ng accelerator, mag-take effect na yung regen braking. Sabi dun sa manual, dalawang criteria dapat ma-meet para mag-take effect yung regen. Number 1 is you have to be moving more than 8 kilometers per hour. And number 2, your battery needs to be below 95%. So, ibig sabihin, pag 95% yung charge ng bat mo, yung regen braking, hindi pa nag-take effect yun. Kahit bitawan mo yung accelerator or mag-brake ka, hindi siya magpa-power up ng battery. Pero, again, yung yung isa naman, yung 8 kilometers per hour, pag ganun kabagal yung mo and below, pagka nagbitaw ka, wala nang time, kumbaga yung motor, para mag-generate ng needed power para ibalik sa battery kasi sobrang bagal mo na So yun, program yung car na mag-work ng ganun in terms of its regen braking. So ayun, at least may baseline na ulit tayo. Yung naging parameteran dito iba dun sa una nating test, kasi yung unang test mix yung traffic nun may highway, may national highway, mayroong yung talagang sobrang traffic. Yung ngayon kasi dire-diretso, walang traffic mula
SLEX, Skyway, NLEX, papunta dito sa National Highway ng hanggang Malolos. Walang traffic. So, maganda yung biyahe natin. Kaya, maganda rin yung naging result. Pero, definitely, kung nagkaroon tayo ng traffic na nadaanan, eh, sigurado, mga minus 15 or 20 yung mga natin. Yung mawawala sa atin kung gumamit tayo ng aircon. So, ayun, sana meron kayo napulot. Maganda yung naging result, kaya happy naman ako sa performance itong Wuling Mini EV na makaroon. Kasi kung ano yung in-advertise nila, yun din naman yung nakukuha natin sa na totoo in terms of range, in terms of its features, yung region braking, and also yung aircon niya. Satisfied na ako na, kasi ang sabi nila, yun na worry nila pag mini EV daw ganito kaliit, baka mahina yung aircon. Pero ako, sa akin, satisfied na ako, ano siya, sakto siya. Actually, mas malakas pa nga siya para sa akin kasi lamigin ako eh. So ayun, thank you, and ingat tayo palagi, keep safe, and bye bye. Please like and subscribe.